po dito sa Hermosa, Bataan, sa parokya ng St. Peter of Verona. Ngayon po ay February 27, 2025, Huwebes ng ikapitong linggo sa karaniwang panahon. At ang ating pong unang pagbasa para sa araw na ito ay inango mula sa Aklat ni Sirach, chapter 5, verses 1 to 10. Huwag kang manalig sa iyong kayamanan, at huwag mo akalaing dahil sa salapi mo'y hindi mo kailangan ang sino man. Huwag kang padadala sa labis na hangarin na makamtan lamang ang gusto kahit paalipin. Huwag mong sabihin wala kang kinikilalang kapangyarihan, sapagkat darating ang panahong sisingilin ka ng Panginoon. Huwag mo ring sabihin wala namang nangyayari sa akin matapos akong magkasala. Ang Panginoon ay di nagsasawa ng paghihintay para lapatan ka ng parusa. Huwag kang mahirati sa pagkakasala dahil sa pag-asang lagi kanyang patatawarin. Huwag mong sabihin walang katapusan ang kanyang habag. Patatawarin niya ako, gaano man karami ang aking kasalanan. Sapagkat kung siya'y marunong maawa, marunong din siyang magalit, at mariin siyang magpaparusa sa mga makasalanan. Magbalik loob ka na agad sa Panginoon. Huwag mong ipagbukas ang pakikipagkasundo sa Kanya, sapagkat biglang darating ang araw ng paghihiganti, at mapapahamak ka sa oras ng pagsusulit. Huwag kang manalig sa kinamkam mong kayamanan, sapagkat gagamitin niyan laban sa iyo sa araw ng kapighatian. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat, at napapanahon po na ating unang pagbasa para sa araw nating ito, na kung saan ay dahil sa darating na halalan at nagsimula na ang kampanya, ay talagang bumubuhos ang pera sa saan mang sulok, at namumudmod, maraming namimigay ng pera, at marami talagang pumupunta ang mga tao kung saan man nandoon ang mga politiko, dahil umaasa sila na makakatanggap sila ng mga ayuda, At ngayon nga sa unang pagbasa, napakaganda po nito na tayong lahat ay pinapaalalahanan na huwag tayong manalig sa ating kayamanan. Kung iniisip natin na maililigtas tayo ng ating kayamanan, at kung iniisip din natin na kaya natin o mabibili ng maraming pera ang ating kaligtasan, nagkakamali tayo. Dahil, sabi nga dito, huwag mo akalaing dahil sa salapi mo'y hindi mo kailangan ng sino man. Na talagang nakakalungkot po na dahil sa pera, dahil sa kayamanan, na talagang mas pinipili natin na magkagalit-galit, magkahiwa-hiwalay, kahit ang mismong pamilya, dahil sa pera ay hindi nagkakasundo. Sabi din dito, huwag mong sabihin walang katapusan ang kanyang habag. Patatawarin niya ako, gaano man karami ang aking kasalanan. So, dahil sa pagkagahaman natin sa pera, kung ano-anong nagagawa natin, kaya natin gawin ang anuman dahil lamang sa pera. So muli, paalala sa atin ngayon sa unang pagbasa na huwag natin ibuhos ang ating sarili sa paghahangad na magkaroon ng napakaraming pera. Bagamat yung realidad, kailangan natin ng pera, pero huwag natin po itong gawing kumbaga, huwag natin idepende ang ating kaligayahan sa dami ng pera natin, dahil kahit kailan hindi po nito mabibili ang tunay na kaligayahan. At tanging nasa ating relasyon sa Diyos at pakikipagkapwa natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Pero ang pera, yan ay isa sa mga biyaya na binibigay ng Diyos sa atin, kaya gamitin natin sa tama ang biyayang ito na binibigay ng Diyos. Muli po, mula dito sa parokya ng St. Peter Verona, dito sa Hermosa, Bataan, sa mapagpalang araw po sa inyong lahat.